Itong simple ebook na ito is one of the first digital product na binenta ko online. And alam nyo ba, even years later, it's still making sales. So there, walang inventory, walang shipping, and learners, to be honest, ebook is one of the easiest digital product to create and sell online. So hindi mo kasi kailangan dyan ng complicated tools, hindi mo kailangan ng malaking capital. So ang kailangan mo lang talagang ma-provide is a valuable information na makakatulong sa target customer mo to solve a specific problem. And for today's video, don't worry kasi tuturuan ko kayo step by step from creating to selling your own ebook. So we will talk about idea generation, writing, design, publishing, and marketing. So learners, stay tuned nga lang kayo para wala kayong ma-miss na important information. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So kung ready na kayong matuto kung paano gumawa at magbenta ng sarili nyong ebook online, let's now start with step number 1. So for step number 1, kailangan nating pumili ng profitable ebook topic. So Miss Rose, paano ba namin malalaman yung profitable topic na pwede namin gawin? So here learners, para malaman nga natin yan, kailangan muna nating isipin kung ano nga ba yung ebook na magbibigay solution to a specific problem. Kasi in digital products, usually bibilhin ng tao yung product mo when they want to learn something or improve something. So again, before choosing a topic, tanungin nyo muna yung sarili ninyo with these 3 questions. So kapag ka nasagot mo na yan, you can start from there kung ano nga ba yung profitable topic na pwede mong gawin. Now naman na meron na tayong topic, proceed na tayo dun sa step 2, which is yung pag-create ng content ng ebook natin. Pero this part, don't worry kasi madali na yan using ChatGPT. So here you can copy this prompt. Ayan, ifo-flash ko yan dyan sa ating screen. And from there, palitan nyo na lang yung mga details such as topic, target market, and other informations na gusto nyong idagdag. So now, once na nakagawa na tayo ng content, ang next step naman is yung pagdadesign ng ebook natin. So here naman, actually marami tayong design platform na pwede nating gamitin. Pero for today, i-share ko sa inyo yung isa sa mga ginagamit ko in designing my ebook. So this platform is called Flip HTML5. So itong platform na to learners is a digital publishing platform wherein here, pwede nating i-convert yung mga PDF natin into an interactive flipbook. So ang ibig sabihin niyan, dito instead na plain PDF lang yung mga ebooks natin, pwede niyang ma-convert yan into a digital magazine or book where readers can flip the pages. So later, i-explain ko pa further kung paano natin magagawa yan. Pero ngayon, dito muna tayo sa mga pre-made ebook templates nila. So to start nga, punta tayo dito sa kanilang official website, which is itong fliphtml5.com. And here nga, ayan, create lang tayo ng account. And by the way pala dito, learners, pwede nating magamit yung platform nila for free. So now, ayan, once na nakagawa na tayo ng account, dito nga po sa dashboard nila, makikita na natin itong pre-made templates. So dito nga, ayan, kung wala ka pang design ng mga ebook mo, meron na nga po sila dito mga ready-made templates na pwede nating i-customize depende nga po dun sa topic na napili ninyo. So now, ayan, let's say for example, ito nga po yung napili natin na template for our ebook. So para magamit natin yan, itatap lang natin itong use template. And then after that, ayan, mariroute na tayo dito. So here naman learners, isa sa mga nagustuhan ko sa platform na to is that beginner-friendly talaga yan and hindi talaga tayo mahihirapan to customize this template kasi yung interface niya para lang din kay Canva. And isa pa, pre-made design na to so wala na tayong masyadong kailangang i-edit pa. Basically, ang gagawin na lang natin dito is magka-copy and paste na lang tayo ng content na ginawa natin. So speaking of that, kung natatandaan nyo learners, gumawa tayo kay ChatGPT ng content natin. So ayun nga yung ika-copy and paste natin dito. So di ba dito hindi na tayo mahihirapan kasi number 1, meron na tayong content plus meron na rin tayong design ng ebook natin. So now to edit this template, ayan, like for example, meron kayong papalitan na text. So itatap na lang natin yan and ilalagay natin or ipipaste natin yung gusto nating ipalit. And parehas lang din yung gagawin natin with the images. So kung meron kayong gustong palitan, itatap nyo lang yan and ida-drag and drop nyo lang yung image na gusto nyong ipalit. So basically talaga learners, copy and paste and drag and drop lang tayo dito. So now naman learners, let's say na copy and paste
paste na natin lahat. Ang next naman na gagawin natin dito is isi-save na nga po natin yan. So dito itatap lang natin yung save button and then i-export na natin yan to PDF. So reminder lang din learners, kapag mag-export na tayo, make sure na ang mapili natin is PDF instead of PNG and JPEG. And in posting naman sa mga selling platform, instead na i-upload natin yung mga ebook natin as plain PDF, mas maganda gamitin natin itong feature ni Flip HTML5 and converting our PDF ebook into an interactive flipbook kagaya nito. So, di ba, by doing this, mas magmumukha yung digital magazine or real book na pwede nga pong i-flip nung makakabili ng mga digital ebooks natin. So, di ba, yung ebook natin, mas mukha na yung professional tignan and super engaging. So, para naman magawa natin yan, balik tayo dito sa kanilang dashboard. And here, select lang natin itong upload your PDF file. So, here, ayan, pwede natin i-attach dito yung PDF file ng ebook natin. And then, after that, ayan, hintayin lang natin matapos yung pagko-convert. And then, ito, after a few seconds, created na nga po yung flipbook natin. So, dito naman, learners, ayan, pwede rin tayong maglagay ng book info such as title and description. Aside from that, ayan, pwede rin natin i-customize yan. Pwede natin lagyan ng branding. Pwede natin i-share online. And of course, pwede rin natin yung i-monetize using Google Ads or sell it online. And ayan, learners, alam nyo ba maganda yan? Especially kung yung ebook ninyo includes tutorial. So here naman yan, kapag natapos na tayo, pwede na nga po natin i-share yung flipbook link natin online. Aside from that, pwede rin nating i-embed yan sa mga website or landing page natin. So here nga yan, learners, kapag merong bumili ng ebook natin, pwede na natin i-share ito nga pong link sa kanila. So para makita natin yan, nandito lang po yan sa share button. So ito nga po yung book link natin. Now ito na, let's talk about naman kung saan natin pwedeng maibenta yung mga ebook na nagawa natin. So actually, learners, napakarami na talagang platform ngayon na pwede nating pagbentahan ng mga digital products natin, including nga po itong ebooks. And ang mga marirecommend ko nga po sa inyo is itong Etsy, Gumroad, The Racket PH, or dun sa sarili nyong website. So don't worry kung wala kayong idea sa mga platform na yan, kasi lahat nga po ng nabanggit natin, ginawa natin yan ng full tutorial. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below para ma-check ninyo. So now naman, ayan, once na nakapili na kayo ng platform, ang next question naman dyan is yung pricing. So Miss Rose, paano ba namin pepresyohan yung ebook na nagawa namin? So to answer that, learners, actually magdedepende yan dun sa value ng content na nagawa nyo. So yung mga simple guides, pwedeng mag-range yan from $5 to $40 or around 250 to 2,500 pesos. So again, it really varies dun sa tingin yung value ng digital product na nagawa ninyo. Pero dito rin, isa sa mga pwede nyong gawin is i-check nyo rin yung other selling platform na merong similar niche or topic. So pwede nga kayong mag-compare ng price with them. Now let's proceed sa step 7, which is yung marketing. So actually, learners, yung pag-create ng ebook natin, half the process lang yan kasi yung other half is marketing. So ganun siya ka-importante. So kasi nga, para magkaroon tayo ng sales, kailangan mo nang malaman ng tao na nag-i-exist yung product mo. And one of the best marketing strategies today is yung content creation. So Miss Rose, hindi naman ako content creator, paano ako makakagawa niyan? So dito, learners, ang maganda, with digital products, pwede tayong mag-promote through faceless marketing. So ibig sabihin, kahit wala ka pang followers or hindi ka magpakita ng mukha sa video, okay lang. As long as yung video mo, ipapakita niyan yung value ng product mo. So in promoting digital product like ebook, so ang isa sa mga pwede natin gawin is to create a short video na nagbibigay ng mga tips na makikita sa ebook natin. And aside from that, pwede kang gumawa ng mga related topics, and from there, pwede mong ilagay yung link ng ebook mo. So dito nga, learners, in creating content, in marketing your product, isipin nyo na lang na yung video na ginawa ninyo is a free guide, and yung ebook nyo naman is the deeper guide. So basically, kapag ka sa free video pa lang or sa content nyo pa lang nakita na nila yung value, what more pa dun sa ino-offer mo na ebook. So now naman, learners, let's talk about expectations. Kasi dito, in selling digital products, hindi nga po yan instant success. So talagang kailangan natin dito ng consistency and to learn the marketing side. And mahalaga rin syempre na mahanap natin yung tamang audience para sa atin. And ayun, learners, so I think that's it for our video today. And if you want to learn more about
doon sa mga platform na ginamit natin in this video. So ilalagay ko na lang din yung link and more details niya dyan sa ating description below. So check nyo na nga lang po yan dyan. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.